20. Oops! Boo! Hi mga mamshi! Welcome to my vlog again. Araw ng linggo ngayon ay may nagkatay pala din sa amin ng baboy. Kaya naman ako'y bumili ako ng 1 kilo lamang. At yun naman ay kasya na sa amin. Sobra pa nga ni. Habang ako nga ni nag-aintindi nung alutuin, sabi ko nga ni kay mister ay magdupo na ng apoy din sa aming mahiwagang kalan. Para mamaya asalang ko na lamang iring aking alutuin. Nilagay ko na pala dito yung karning baboy sa kaserola. At iring nga ni apalambutin ko muna ng maigi. At masarap nga ni yung sobrang lambot sa nilagang baboy. Hindi ko pala nilahat yung 1 kilo at naghiwalay nga ni ako ng pang-adobo at madami naman pag nilaga ko lahat. Sinabay ko na palang ilagay dito yung bawang sibuyas, betsin at asin para mamaya yung iba na lamang sangkap na pampalasang alagay ko. Meron pala ako ditong pechay, sitaw at itong 1 buong mais at ito nga ni ang alagay ko dun sa aking nilagang baboy at mas masarap nga ni yung maraming gulay sa nilaga. Habang nakasala nga ni yung karne at nahintay ko lumambot ay isa-isa ko na nga ning ginayat iring mais at saka nga ni isinunod ko na muna itong ilagay dini. Pagkatapos no ay isa-isa ko nga ning tiningnan hinimay iring pechay at baka nga ni may mga mababait na nakatira din at baka pa nga ni mapasama dun sa alutuin ko ay sabi nga ni nilailaman siyan din yun. Matapos yon ay hinugasan ko na ulit ito ng 2 beses at hinimay ko uli at rin nga ni ako'y may nakita pa dining 2 perasong mababait ay kako'y mapapasama pa dun sa aking nilagang baboy ay iri palang pechay ay nabili ko sa halagang 20 pesos at talaga namang kahit gulay ay mahal na. Sunod naman ay isa-isa ko na rin hinimay iring sitaw at rin nga ni hinugasan ko na din ng mabuti. Pagkatapos nun ay chinek ko nga ni yung inalaga kong baboy at sobrang ganda nga nung karning nabili namin. Hindi man siya matigas at hindi siya mahirap palambutin. Huy, ano daw yun? Sinunod na nga ni Mr. ilagay din yung sitaw pagkatapos ay tinakpan na din muna niya. At meron pala ako ditong hinog na saging na saba at kako nga ni sabi ko alagay ko na rin doon sa nilagang baboy na inaluto ko at masarap din iring ilagay at pampatanggal irin ng umay. Matapos ko itong mabalata na ihiniwa ko na sa gitna at iring nga na isinunod ko nang ilagay din sa naluto ko at sinunod ko na rin ilagay dito yung gulay na pechay at mabilis lamang iring lumambot. Habang nahintay kong lumambot yung saging at pechay na nilagay ko ay nagpisa na ako ng kalamansi at gumawa ako ng sausawan. Konting patis at aring may sili. At mga ilang minuto lamang, aring nga ni malambot na yung mga gulay na nilagay ko dito. Ganon din yung mais at tamang-tama sobrang kulo na nga nit luto na ay sakto naman 12:00 na ng tanghali at gutom na kami kaya naglagay na ako dito sa tasa ng aming pang-ulam at nag-share na din ako sa kabila kay na mama. At kami nga ni makain na mister at anong gutom na talaga. Kain tayo mga mamshi. Kung mapapansin nyo naman, hindi namin kasabay dito si Ethan dahil siya daw nga na ibusog pa at pinakain siya ni mama sa kabila. Kaya kami dalawa na muna ni mister dito ang nakain at pag nagutom naman ay nagasabi at saka kulit napakain. Tamang-tama naman humigop ng masarap at mainit na sabaw ngayong araw dahil nga ni medyo mahalumigmig pa rin ang panahon kahit mainit ang sikat ng araw. Ay anong sarap man din ang kain namin din at pati nga ni bahaw ay taob. Bandang hapon naman ay tinry namin dito yung nabiling bike ni mama para kay tatay. Ire pala yung pinagbilhan din ay yung natirang sinahod nung kapatid ko sa subsidy at si tatay nga ni ay matagal nang nag-request ng bagong bike. Dahil nga ni si tatay ay nanghihiram na lamang ng bike kaya nga ni sobrang saya nga ni nung nabilhan ng bike at meron na siyang magagamit kapag mapunta sa bayan at kapag may lakad. Habang papunta kami sa labasan, nasalubong ko dito yung kapatid ko at si tatay kakauwi lamang nila galing sa Pola. 4:00 na ng hapon at nga ni kakauwi lamang nila dahil sila nga ni ay namambi sa Pola ng isda. Mapunta sana kami na ring anak ko sa basketballan ay pagkakita ko nga ni ay meron dining mga naga-shooting, mga nagalaro kaya din na lamang kami sa gilid-gilid. Pagka-uwi namin, andini nga ni nakita ko yung kapatid ko at tinaktak na yung huling isda din sa palanggana at anong dami din naman talaga nilang huli at iba't ibang klase na naman ng isda. Sanay na nga ni yung kapatid ko sa paghuhuli ng isda sa pamamambis at nga ni anong daming huli at ayan iba't ibang klase ng isda. Ang lalaki din talaga ng ibang huli niya. Kapag talaga wala siyang pasok ay diretso na siya sa Pola at si tatay nga ni ay napaibig na sumama kaya sobrang dami nilang nahuli ngayong araw. Kadalasan sa luto sa mga nahuling isda ay yung ginataan baga na merong dilaw ay sobrang sarap naman talaga ng luto ni mama pag kami inabigyan. Meron na nga ni agad nagpunta din sa amin pagka uwi ng kapatid ko at may nabili nga ni kalahating kilong isda daw at maigiding maulam nila. So ayun lamang po for today's video. Don't forget to follow my page and share and like the video. Thank you!